Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay, shoutout kay One Piece PH. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nanginginig ang katawan ni Peklat, dahil sa galit at pagkalito. Hindi niya inaasahan na si Hyjin, na noon pa man ay malambot ang pagsasalita, ay maaaring maging marahas sa kanya sa sandaling ito. Sa init ng ulo ni Peklat, gustong-gusto niyang lumaban, pero alam na alam din ni Scar na ang kapatid na nasa harap niya na matagal na niyang kasama araw at gabi ay talagang karapat-dapat sa kanyang pagkatiwalaan. Nagsusumikap siya ng hindi normal, na nagpapakita na mayroon siyang sariling kumpiyansa at mga ideya. With my own brain, hindi talaga ako dapat makipagtalo sa kanya. Hindi bababasa, iyon ang pangkalahatang larawan. Okay, since mapilit si Hyjin, bilang kapatid mo o bilang commander ng Polar Bear Corps, dapat ako ang responsable sa buhay ng lahat. Matapos ang kanyang mga salita, tinapik ni Scar si Hyjin sa balikat. Parehong magkapatid ang nasa iisang isip. Ako ang natuwa kanina. I apologize to you. Seeing Scar being so sincere, Hyjin also sighed and patted his shoulder. We all live and die together. At the same time, we also shoulder the responsibility of carrying the entire Polar Bear Corps. Walang madaling susuko. As for the alliance leader, it's not that I don't want to take care of it, but that we can't take care of it, Scar. I know you can't understand, but let me ask you, kahit sumugod tayo ngayon, what's the point? The other party is a million lion, ilan ba tayo? Kung nagmamadali ka, ano pa ang magagawa mo maliban sa mamatay? Ayaw mang aminin ni Peklat, nasa harapan niya talaga ang katibayan. Gumagamit sila ng mga porma sayon, ngunit ngayon ay maaari lamang silang magtago sa lungsod, kung direkta silang umatake. Kailangan nilang pumasok sa core area ng kalaban. Sa totoo lang, hindi na mahalaga kung makikita nila si Han Sanchen, kung maaari silang sumugod sa pangunahing lugar ay isang malaking bagay, ito ay isang malaking hindi kilala. At saka, bago umalis ang pinuno ng alyansa, sinabi niya talaga sa akin ng maraming beses na ikaw at ako ay dapat nabantayan ang Yetian City kahit anong mangyari, baka sila ay magtagumpay at ang ating lumang pugad ay maalis. Ito ay pangalan ng isang walang lupang gumagala. So, paano tayo mawawalan ng Yetian City? Kapag nag-iinit ang utak ko at nagagalit ang init ng ulo ko, kalimutan mo na, wag na nating pag-usapan. Hyjin, gagawin ko ang pagsingil at pagsingil sa labanan, ikaw na ang strategist, magdesisyon na tayo. Mahinang ngumiti si Hyjin, kung gayon ay babantayan natin ang Yetian City. Hanggat hindi natin nakikita ang katawan ng pinuno sa loob ng isang araw, kailangan nating bantayan ang Yetian City sa loob ng isang araw, at kung may mangyari sa pinuno, hindi mahalaga, tayo na ang bahala sa paghihiganti, kamatayan kapalit ng pagpatay sa kalaban. Sinampal ni Peklat ang kanyang dibdib, walang problema. Speaking of Han Sankian's body, nagkataon, ang kabilang side ay nag-uusap din tungkol sa base camp. Tumingin ang matanda sa orasan at nakitang matagal nang itinapon si Han Sanchen sa piitan. Ayon sa kanyang pag-unawa sa lason, ang Han Sanchen ay dapat na halos pareho. Iniunat niya ang kanyang kamay at tinawag ang mga alipin na handang maglingkod sa kanya. Anong nangyayari dyan sa piitan ngayon? Mahinang tanong ng matanda. Wala pang galaw, sagot ng katulong. Hindi pa ba ganap na patay si Han Sanchen? Totoo na medyo mahirap ang buhay. Ang matanda ay tumango, bagaman siya ay isang taong may kapansanan ngayon, tulad ng sinasabi, ang isang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo. Kung tutuusin, ang taong iyon ay tao pa rin, at siya ay dapat na kaya niyang magtagal ng ganito katagal. Gayunpaman, ayon sa panahon, siya ay dapat naganap na nalasan ng lason sa sandaling ito,
at siya ay tiyak na mamamatay. Magpapadala ka ng isang tao, at kung siya ay dadalhin sa piitan ng piitan, at kung siya ay lalabas sa piitan, dito. Kuya, paano kung hindi siya patay? Kung hindi pa siya patay, teka lang. Hindi na kailangang ilantad ang katawan ni Han Sanchen na hindi patay, habang siya ay nabubuhay, magdadala siya ng kislap ng pag-asa sa kanyang mga nasasakupan. Siyempre, mas maganda kung may sasabihin siya para humingi ng awa, kung hindi, maghintay siya doon para mamatay. Oo, nang matapos magsalita ang lalaki ay tumalikod na ito at umalis. Pero pagdating pa lang niya sa pinto ay may pumasok, na nakatingin sa damit at itsura niya, halatang tagapiitan ang pumasok. Pagkakita nito, hindi umalis ang lalaki, ngunit pansamantalang sumunod sa taong pumasok sa tabi ng matanda, naghihintay sa sitwasyon. Nakita ko ang matanda, lumuhad ang lalaki. Obviously, kapag dumating ang taong ito, dapat may bagong sitwasyon sa piitan. Bahagyang tumango ang matanda, may bagong balita ba mula sa Han Sanchen? Ibinaba ng lalaki ang kanyang ulo, matanda, mayroon talagang nangyayari kay Han Sanchen sa piitan. Oh, anong nangyayari? Tumaas ang kilay ng matanda at naging interesado. Pagkatapos na makulong ang lalaking ito sa piitan, nakahandusay na siya doon na parang patay na aso, pero ngayon lang ay biglang gumanda ang lalaking ito, kahit paulit-ulit siyang sumisigaw sa sakit. Hindi alam ng mga nasasakupan ko kung paano haharapin ang sitwasyong ito, kaya i-report ko ito sa iyo ng mabilis at hinihingi ang iyong mga tagubilin. Nagmamadaling sinabi ng katulong, matanda, posible bang si Han Sanchen ay talagang 1,000 taong gulang na insekto na patay ngunit hindi matigas ang ulo, sobrang kalmado. Sa ilalim ng matinding lason, hindi ako naniniwalang kayang tiisin ito ng 3,000 mortal na katawan ni Han, isa lang siyang flashback matapos niyang tuluyang malason sa mga oras na ito. Tila naintindihan ng katulong ang rason sa likod nito. Maraming tao ang may ganitong sandali ng pagmumuni-muni bago sila mamatay, sa ilang mga kaso, kahit na ang mga taong paralisado sa buong buhay nila ay maaaring biglang tumayo at maglakad. Han Sanchen ay hindi kumikibo tulad ng isang patay na aso dati, bigla siyang nagising at sumigaw sa likod at patuloy na sumasakit, na kung saan ay dapat siyang mamatay sa lalong madaling panahon. Kapag patay na siya, halika at abisuhan mo agad ako. Oo, nagbitiw ang nasasakupan, at natural na hindi na kailangan pang pumunta sa piitan ng alipin na dati nang tumanggap ng utos. Hindi nagtagal ay bumalik ang lalaki sa piitan. Bagamat nasa harap pa siya ng pinto ng piitan ay hindi na maririnig ang mga sigaw ni Han Sanchen sa mga oras na ito. Tinanong ba, ang pangunahing gawain ng mga kasamahan niya? Dungeon, at kitang-kita na ang Han Sanchen sa piitan sa oras na ito ay hindi na isang banta tulad ng isang aso, sa makatuwid, ang kanilang mga gawain ay mas madali at mas komportable. Ang ilang mga tao na magkasama, umiinom ng kanilang espesyal na alak. Nang pumunta ka upang magulat sa mga matatanda, ang lalaki ay tumahimik hindi nagtagal, akala namin patay na siya, pero nung tumakbo kami pababa at tinignan namin, nahimatay lang siya sa sakit at humihinga pa. Pagkarinig nito, nanlumo ang lalaki, fuck, ang mura talaga ng buhay ng lola niya, after struggling for so long hindi pa rin siya namamatay. Well, kung hindi siya patay, baka gusto ng mga nakatataas na mamatay siya ng mabilis, pero para sa amin, mas mabuti na hindi na siya mamamatay na bastard. Tama, basta hindi siya mamamatay, kailangan natin siyang bantayan. Kahit na ang pagbabantay sa kanya ay medyo boring, huwag mong kalimutan, medyo nakaka-relax din. Oo, tingnan mo iyong mga taong nasa harap na linya, walang katapusang pagkubkob sa lungsod, anong klaseng araw noon, gaano tayo kaluwag dito. Napatingin sa mga ngiti sa mukha ng ilang kasamahan, pinag-isipan ito ng mabuti ng lalaki at tila may sense ang sinabi nila. Hanggat hindi papatay si Han Sanchen, magiging masaya at maluwag ang grupo ng mga nagbabantay sa piitan. Ganon din ang kumag. Kinuha ang alak na iniabot ng mga kasamahan niya, umupo siya at sinabing, pero, nung pumunta ako sa barracks ni Kuya kanina, nakita ko na muntik nang magpa-check si Kuya, tayo, kailangan pa rin nating mag-ingat. Salaitan tayo sa pagpunta sa harapan para magbantay saglit. Pwede tayong maglaro ng palihim mag-isa, pero hindi tayo mahuhuli, kung hindi, walang makakatakas sa atin.
Ilang tao ang tumango. Marami na rin akong nainom, manunood ako ngayon sa harap, kung may dadaan man, aabisuhan kita ng maaga, nga pala, tandaan mong may darating at papalit sa akin mamaya. May tumayo at inihanda ang kanyang, mga mata, nang maaga patungo sa lugar na dapat niyang daanan sa daan patungo sa base camp. Ang ilang natitirang mga tao ay wala ng anumang alalahanin, at natural na masaya silang nagsimulang magpalit ng salamin. At ngayon ay nasa piitan. Nakahiga pa rin si Han Sanchen sa dilim. Parang hindi maganda ang kalagayan niya, hindi siya kumikibo, hindi gaanong naiiba sa una. Gayunpaman, kung may nakatago sa tabi niya sa oras na ito nang hindi niya napapansin, tiyak na maririnig niya ang mahinang paghinga ni Han Sanchen nang walang anumang pag-iingat. Biglang, sa dilim, biglang bumukas ang mga mata ni Han Sanchen. Kumpara sa nauna, malinaw na may ibang liwanag ang mga mata ni Han Sanchen sa pagkakataong ito. Ito ay isang uri ng espiritualidad na mayroon lamang mga buhay na tao, at ito ay isang uri ng espiritu na hindi nakamamatay na karamdaman. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na ang sitwasyon ni Han Sanchen ay tila ganap na naiiba mula noong siya ay unang pumasok sa piitan. Sa sandaling ito, biglang umupo si Han Sanchen mula sa lupa, na may ngiti sa kanyang mukha, "Hey! Talagang nagpa siya ang Diyos na hindi dapat putulin ang buhay ko." Ngumiti ng malazwa si Han Sanchen. With the help of the 5 elements divine stone, hindi masasabi ni Han Sanchen na may advantage siya sa paglaban sa lason sa katawan niya, pero at least hindi siya helpless sa una. Ngayon, medyo nakabawi na siya ng lakas, at ang itim na likidong umaagos palabas sa katawan niya ay halatang nagsimulang bumaba. "Matandang aso, kasalanan mo kung bibigyan mo ako ng pagkakataong makahinga. If I were you, I would definitely kill me with one knife. Kailangan mo ba akong pahirapan ng todo? Gusto mo bang guluhin ang mentality ko? Natatakot ako na sa huli, ikaw ang mawawala sa mentality ko." May kasabihan na maganda ang takbo ng mundo, ang mundo ay puno ng reincarnation. Pagkasabi nito ay tumawa si Han Sanchen. Gayunpaman, magtatagal ito. Ang mga lason na ito ay 100 beses na mas malakas kaysa sa naisip ko. Kung gusto mong ganap na kontrolin ang mga ito, walang pagkakataon, ngunit ang oras ay hindi naghihintay para sa sinuman. Kung bibigyan si Han Sanchen ng ilang buwan, kumpiyansa si Han Sanchen na kaya niyang sugpuin ang mga lason sa kanyang katawan, ngunit malinaw naman, ang matandang asong iyon ay maaaring makapagbigay sa kanyang sarili ng ilang araw ng pasensya, ngunit hindi niya kailanman bibigyan ang kanyang sarili ng ganoong katagal. Kaya, hindi ito gagana. Ang tanging paraan ay, sa kanilang sarili. Sa madaling salita, umasa sa aklat ng langit. Umaasa sa pagkakaiba ng oras sa aklat ng mundo ng langit, talagang makukumpleto ni Han Sanchen ang oras na kailangan niya. Gayunpaman, ito ay may malaking panganib. Ibig sabihin, kapag nakapasok na siya sa mundo ng aklat ng langit, ang aklat ng langit ay direktang babagsak sa selda. Sa sandaling matuklasan ng kaaway na siya ay nawawala, hahanapin ng kaaway ang selda pagkatapos ng lahat, at halos tiyak na ang aklat ng langit ay matatagpuan. Sa panahong iyon, mas malaki ang pagkalugi ni Han Sanchen. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, kinailangan itong gawin muli ni Han Sanchen. Sa makatuwid, dapat siyang makipagsapalaran at makipaglaro sa pagkakaiba ng oras sa parehong oras. Ang oras na kinakailangan upang makapasok sa makalangit na aklat ay hindi masyadong mahaba sa bawat pagkakataon, at pagkatapos ay paulit-ulit itong paulit-ulit upang pagsamasamahin ang pira-pirasong oras, at sa wakas ay makumplito ang oras na kinakailangan para sa Han Sanchen. Bagamat ito ang pinakaligtas, hindi ito walang panganib. Ang mas maraming beses na ito ay paulit-ulit, nangangahulugan ito na ang panganib ay patuloy na tumataas. Kung madalas kang maglakad sa tabi ng ilog, walang hindi nakakabasa ng sapatos mo. Kung masyado kang maglakad sa gabi, lagi kang makakasalubong ng mga multo. Gayunpaman, binili ni Han Sanchen ang kanyang sarili ng isang tiyak na tagal ng oras sa maagang yugto. Kusa na lang siyang sumigaw sa sakit at naakit ang mga bantay sa itaas, tiyak na pupunta sila upang tingnan ang kanyang kalagayan. Pagkatapos, kung siya ay magkunwaring himatayan muli, ang pagbabantay ng grupo ng mga tao ay maluwag, at hindi sila dapat pumunta upang suriin ang kanyang sitwasyon sa maikling panahon. Sa makatuwid, sa teorya, ang Han Sanchen ay dapat magkaroon ng kahit kalahati hanggang 1 oras na ligtas na oras.
At kung ito ay mapalitan ng oras sa mundo ng aklat ng langit, kung gayon ang Han Sanchen ay mayroon ding maraming oras upang labanan ang lason ng maaga at ihanda ang kanyang sarili sa pisikal. Kung paano magpapatuloy ang susunod na pag-ulit, maaari lamang nating gawin ito sa isang hakbang sa isang pagkakataon. Ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay payagan ang iyong sarili na makabawi. Sa pag-iisip nito, nagpa siya si Han Sanchen, ngunit wala pa rin itong pinaka-critical na link. Iyon ay upang buksan ang makalangit na aklat. Ang hitsura ni Xiaobai ay nagbigay sa kanya ng kalahati ng kanyang lakas upang mabuhay. Kalahati ng kapangyarihan ay ibinibigay sa pagpapatakbo ng 5 elementong banal na bato. Bagamat si Han Sanchen mismo ay nasa bahagyang mas mabuting kalusugan ngayon, ang problema ay ang kanyang mga meridian ay nasa isang walang silbi na estado at ang kanyang antas ng paglilinang ay wala sa lahat. Upang buksan ang aklat ng langit, hindi gaanong mahirap kaysa hayaan siyang lumipad ng direkta sa langit. Naayos na ang lahat, ngayon, ang kailangan lang natin ay hanging silangan, sabi ni Han Sanchen. Obviously, itong Dongfeng ay walang iba kundi si Huya. Nais ni Han Sanchen na protektahan si Huya, at ang kanyang tunay na layunin ay isa lamang. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nasa pinakapanganib, maaari ka pa ring magkaroon ng taong maaasahan. Malalim sa yungib ng tigre, maraming panganib, gaano man kalakas ang loob at kapangyarihan ni Han Sanchen, at gaano man kabilas ang kanyang pag-iisip, hindi pa rin siya makakatakas kung siya ay mag-isa. Tulad ng sa karagatan, kailangan mong laging may maaagaw. Kung ang ngipin ng tigre ay ginagamit ng normal, ito ay hindi kahit isang lumulutang na tabla, maaari lamang itong ituring na isang bato na humihila sa sarili pababa. Ngunit kung siya ay maaaring maging tao ng kaaway, kung gayon siya ay isang lumulutang na tabla sa dagat. At kung mas mataas ang kanyang posisyon, natural, mas malaki ang ibabaw ng floating board. Siyempre, hindi ito naintindihan ni Huya, at hindi masabi sa kanya ng maaga ni Han Sanchen, dahil kung siya ay handa sa pag-iisip, ang kanyang pagganap ay hindi masyadong natural. Sana Huya, hindi mo ako bibiguin, tumingin si Han Sanchen sa pintuan ng selda at ngumiti ng marahan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!